Miss ko na si Papa at ang aking buong pamilya. Ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang nag-iisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ng buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, O dakilang Espiritong Banal, kayo po ay nagsimula sa Jerusalem at gumanap ng mga material na bagay dito sa daigdig at nagturo ng tama at maling landas dito sa lupa. Imam Emiza Ramay Jesus, ako po si Marieta Robles na tumatawag at kumakatok sa inyong dakilang pintuan. Na kayo rin na may sabi na ang sino mang kumatok sa inyong dakilang pintuan ay inyo pong bubuksan. Ang sino mang humingi ng tulong ay inyo pong bibigyan. At ang sino mang nananalangin ng taimtim ay inyo pong pinalulugdan. Kaya sa mga oras na ito, ako'y humihingi ng tulong na naway manatiling malakas ang aking katawan at lumawak ang aking kaisipan magpakailanman. O mawaing Espiritong Banal na gumanap ng lahat sa material na bagay dito sa lupa, hinihiling ko po sa inyo na ipakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng EMZA at ESUS kahit sa panaginip lamang, upang ako'y makadirekta ng panalangin at pagtawag sa inyong dakilang sinapupunan, upang malaman ko ang tunay na daan tungo roon sa inyong dakilang pintuan. O mawaing Imam Emiza Rabay Jesus, binabanggit ko ang mga pangalan na inyong ginamit bilang material na bagay dito sa lupa. Ngunit simula noon hanggang ngayon, ay hindi pa po namin alam kung ano ang ibig sabihin ng EMZA at ESUS na inyong ginampanan at gagampanan dito sa lupa. Kaya sa mga oras na ito, hinihiling ko po sa inyo na ituro sa akin ang tunay na daan ng EMZA at ESUS. O mawaing Imam Emiza Rabay Jesus, tulungan po ninyo akong maituwid ang aking landas tungo sa inyong banal na pintuan. At tulungan po ninyo akong makarating ang aking panalangin sa dakilang kataas-taasan, kamahal-mahalan, kabanal-banalan at makapangyarihan sa lahat. At naway hindi labag sa banal ninyong katuruan ang aking kahilingan. O mawaing Imam Emiza Rabay Jesus, kayo na po ang bahala sa akin. Aum Sianawa. iba ka, akong hinihiling. Galaw-gal, kay harot-harot, tingnan, maliksik. Okay, magandang umaga po sa ating mga kapatid, kaibigan, kapamilya, katindig,
kakampi, lalot na nandito ngayon sa ating mga studio na ating mga kasamahan. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Mayet Robles. Okay, nagbabalik po muli na buhay, live na live para sa ating palatuntunang Tindig by Etamar Robles, ang magbibigay sa inyo ng news, ang diwa ng katotohanan, no? Kasi nababanggit ko na naman yung style ng mga Kapampangan, no? Katotohanan. No? Okay, ang mga katotohanang nais ko pong ilahad sa inyo na matagal na pong inilihim sa atin, lalo na ng mga unang nagturo sa atin, no? Okay, so ito ho ay hindi na ho lihim sa ngayon sapagkat unti-unti ko na pong binubuksan sa inyo ang maraming diwa ng katotohanan na siyang magpapaliwanag sa ating kaisipan. Kung inyo pong mapapansin, di ho ba sa ating panimulang panalangin, ibinigay ko na po sa inyo ang isa sa direktang panalangin na aming ginagampanan sa aming ikapo ng aming buhay. Kaya kung inyo pong susuriin, mumuni-muniin ang mga salitang ang mga katagang aking sinambit, kung tutuusin ay napakababaw po ang kahulugan. Tagalog na Tagalog, simpleng salita. Subalit kapag inyo pong sinuri, makikita nyo po ang kalaliman nun na siyang tutukoy sa ating mga usapin, sa ating mga pag-uusapan. Okay, so manatili po kayo sa isang buong oras ng ating programang ito. Sumubaybay po kayo sapagkat meron po tayong mga serye, may mga segment po tayong ibinibigay sa inyo na tuloy-tuloy na magpapaliwanag sa inyong kaisipan. Kaya kung meron po kayong telepono dyan sa inyong kinaroroonan, pwede po kayong kumonek sa atin dito sa ating home studio ng Kakampi, no? Sa second floor ng Pinoy Pamilya Hotel sa FB Harrison, corner EDSA. Or tumawag po kayo sa telephone number 553-8656 at 788-3607. Okay, so meron din po akong number na kung halimbawa wala na po ako dito sa studio at meron po kayong mga katanungan, pwede ko po kayong makausap at makontak niyo po ako sa pamamagitan ng telephone number 0922-895-3472, landline 346-2689, smart 0947-768-6681 at Globe 0917-384-2895. Or pwede po kayong mag-email sa aking email ad na etamarrobles@yahoo.com. Okay, so yan po mga kaibigan, mga kakampi, saan mang dako kayo ng Pilipinas naroroon. Magandang umaga. Hola, mabuhay po tayong lahat sapagkat narito na po tayo sa panibagong inog ng ating buhay, ang muling pagkabuhay ng gumanap at nagturo sa atin na gumamit ng pangalang JESUS. Jesus sa katauhan ng tinatawag nating Kristo sa katuruan ng Kristyanismo. Pero sino siya sa katuruan naman ng Buddhism, Islamic at saka ng isa pa sa South? So inyo pong malalaman yan sa mga susunod na kabanata ng ating palatuntunan. Okay, para po sa ating unang pangkabuhayan, akin pong ibinibigay sa inyo ang produkto ko. Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Mga kaibigan, ang aking demo, actual demo po yan, na-recorded na po, yung Ultra Pure Water Purifier. Pure Water Purifier, ang purifier na gawa sa Pilipinas. Maganda itong gamitin sapagkat alam ng mga Pilipino kung ano ang sitwasyon ng tubig sa Pilipinas. Kaya nga sa pamamagitan ng tatlong kanyang design na 3-in-1, atin pong magagamit ito na convenient sa anumang source ng tubig meron tayo sa Pilipinas. Kung tayo po ay nag-iigib, maaari po natin gamitin ang jug type. Pwede po ito ikabit sa water jug. Pero kung meron po tayong tubig sa ating mga lababo, meron po tayong gripo, pwede po siyang install sa pamamagitan ng ganitong kapamaraanan, ang desk type, or pwede po siyang ikabit dito kapag GI ang inyong mga tubo, nakahang, kasi po kailangan may konting tibay para i-hold yung bigat ng ating Ultra Pure Water Purifier. Ganun pa man, ito ho ang pinakamabisang panlinis sa ating mga tubig inumin, lalo't yung mga chlorinated water. Kasi po, ang chlorine, kapag dumaan ho, ininom natin sa ating katawan at pumasok sa loob ng ating sistema, yun ho ay masama sa ating katawan, sapagkat yun ho ang magiging cause ng maraming sakit na nakukuha sa tubig. Pero ang chlorine po ay kailangan ng tubig. Kaya
para po ma-maintain yung potability ng water. Pero sa ating katawan, hindi po kailangan yun. Kaya sa pamamagitan ng ultra pure na ito, matatanggal po yung pinakamahalagang nakalagay sa tubig, matatanggal po niya yon. So paano po ito nag-work bilang isang purifier? So, ito na po yung ultra pure. By the way, ang lahat po ng parts na plastic na nakikita nyo, itong nozzle, itong control bulb, yung faucet, at isa pang control bulb with ring, yan po, pati po yung holder na nandito, yan po ay cover ng lifetime warranty. Ibig sabihin, kapag nasira, ay libre po nating papalitan. Kaya po, pangmatagalan po ang gamit nito. Ngayon, ano lang po ang pwedeng bilhin na pag nasirang parts, no? Ito pong hose at saka yung pinaka-gasket na nag-hold dun sa kanyang pinaka-base. So, yan po ay intention na po yan na sisirain. Kaya pag intensyong sinira, yan po ay babayaran at may kahukulang halaga yan. Okay, mabibili naman po yan sa ating service center. Okay, so ano po yung consumable parts na talagang papalitan kapag napuno na siya ng dumi? Ito hong cartridge na ito, ito hong buong ito, ang siya pong napupuno ng dumi. Diyan po naiiwan yung mga pollutants at saka yung mga inaalis niyang dumi sa tubig na ating inumin. So yan po ang kailangang i-consume, more or less 2 years po, o maabot po siya ng 2 years. Kaya kapag na-consume na siya, ibig sabihin, puno na po ng dumi at barado na at halos ayaw na pong lumabas ang tubig dito sa pinaka-nozzle, yun na po yung palatandaan na kailangan na po siyang palitan ng panibagong cartridge. Cartridge lang po ang inyong bibilhin. Ito ho yung parts na to. Kasi yung ibang parts, lifetime warranty na po yun. Libre po naming papalitan. So ano po ang laman niyan sa loob? Okay, so i-discuss na po natin. Hindi po natin ito bubuksan, pero kung ano po yung nakikita nyo dito, ito ho ay granulated activated charcoal, no? Yan ho ang laman nito sa loob. Kung ano ho yung height, yung taas ng ating ultra pure water purifier, yan ho yung dami ng level na naglilinis ng ating tubig inumin. Pero dun po sa pinaka first part, ito ho ang pinaka-importante. Ito hong absorbent cotton na ito ang siyang magtatanggal ng mga physical pollutants ng tubig. Ito hong nakikita nyo ito na aking hawak, ito ho ang used up gamit na absorbent cotton. So nakikita nyo po, no? Okay. So yan. Kaya kung makapal po ang lagay natin ng absorbent cotton, mas maganda po kasi mas marami po siyang matatrap na solid particles dito sa kapal na ito. At once na ang cotton na ito ay basa, ultimo pong hangin, hirap na pong dumaan. Kaya pinaka-the best po na absorbent ng solid particles ang absorbent cotton. So yan po yung mga used up. So iba-ibang kapal ano nung ginagamit, no? Okay. Pinaka-makapal, hanggat kayang punuin, isiksik, punuin nyo po yung absorbent cotton dun sa pinaka-filter element niya sa ibabaw. As a pinaka-first part na dadaanan ng tubig, dito po yon, yung pinaka-base. Kasi upward po ang daloy ng tubig, upward. Yan. So dito po siya unang dadaan. Kaya yung absorbent cotton na yan, ito ho, kapag nabasa, masisiksik niyo po siya ng maigi sa loob ng filter element na ito. And then yung pinaka second part, ito na po yung activated charcoal or activated carbon na process sa coconut shell. Ang coconut shell po, marami sa atin at hindi po mag-out of stock sa Pilipinas. Okay, so paano po natin ito makikita na talagang nag-work siya? Since na hindi po natin pwedeng i-demonstrate ang pressure type, gagamit po tayo ng gravity type na ginhawa water purifier. So, alisin ko po muna to. Wala na pong laman ang pinaka-base, okay? Wala pong stock na tubig yan. At ipakikita ko po sa inyo ang isang baso na kukunin ko po na nawasa water. Ito po ay chlorinated water. Meron po ako dito isang reagent, chlorine test solution. Isa po itong reagent, isang element na itinitest sa mga water na may chlorine content. So, paano po natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pag-drop ko ng chlorine test na reagent solution na ito sa chlorinated water, magre-react po siya ng yellowish. Ibig sabihin, magkakaroon po ng kulay yellow. Yan. Nakita nyo na po. Nakita nyo na po yung tubig na naging kulay yellow. So, i-heat natin ng konti. Kita ba na kulay yellow? Kita ba na kulay yellow?
Ayan, nakita na po na kulay yellow, no? So, ibig sabihin, kapag yung reagent na yun ang ginamit sa mga water na may chlorine, nagkukulay yellow po ang pinaka-reaction. So, pero hindi naman po siya delikadong mainom, no? Ayan. Kaya ito hong chlorinated water na ito na yellow, atin pong ipapadaan ngayon sa purifier upang malaman natin kung ano ang magiging reaction. Ayan. So, ayan, nakita niyo po ha, yung yellowish na water ay nagkaroon na po ng kulay light. Nakikita niyo po. Naging kulay white na po siya. Mabagal lang po ang labas ng tubig sapagkat by law of gravity, kapag magaan ang bigat, ang mass, mahina po ang full of gravity. Kaya mabagal po ang labas ng tubig. Kapag mabigat po ito, itong kanyang binubuhat na to, yung mass o weight ng isang bagay, malakas po yung full of gravity. So yan, no? Okay. So ito na po yung lumabas na chlorinated water na dinaan sa purifier na may content, may laman sa loob na activated charcoal. So ito po ang ginagawa ng activated charcoal. Activated charcoal po ay miracle substance na siyang nagtatanggal ng lahat ng klaseng amoy, masamang lasa, bakterya, pati po chlorine ng nawasa water. Kaya po niyang i-absorb yun, no? So kukunin ko na po yung natira dito sa pinaka-basin upang may compare yung chlorinated water na merong yellowish. Yan. So, isang baso pa rin po ang pinakalaman nito sa loob. Hindi po nagbago. Isang baso pa din po siya. Pero kung ating titignan at susuriin, makikita po ang pagkakaiba ng tubig na chlorinated. Ito ho, yung nasa kaliwang kamay ko, ay chlorinated water. Kaya nakita po natin siyang yellowish kasi nilagyan po natin ng reagent. Tapos pag pinadaan sa purifier, kulay white na po. Yan ho yung purified water. So ganun po ang milagrong ginagawa niya. Dahil miracle substance po yung nasa loob ng ating ultra pure water purifier. Yun din po ang laman niya sa loob. So yan po. Ngayon, subukan natin lagyan ng reagent yung yung purified water kung magkakaroon pa rin ba ng reaction. Okay? Ayan po. Papatakan ko po. Ayan. 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 So, yan. Sinawsaw ko pa. Pero wala pong reaction na nagbago. Yan. Dinagdagan ko pa. So, kung mapapansin nyo po, yung nasa kanang bahaging baso, hindi po nagbago ng kulay sapagkat hindi na po siya chlorinated water. So, ito pong isang patotoo kung ano ang ginagawa ng ating ultra pure water purifier sa tubig natin. Talaga pong tinatanggal ito ang chlorine ng tubig na inumin. So, very safe na po kapag dumaan sa ultra pure ang inumin natin na galing sa nawasa water. Okay? So, ayan po. So, sige, tatapon ko naman po ito. Ngayon, sabi nga, kulay lang ng tubig yung natatanggal. Hindi po. Pati po yung mga kasi chemical po yung chlorine, di po ba? No? Kaya, bilang isang patotoo pa po, akin pong gagamitin ngayon yung carbonated drinks. Ito po ang pinaka-highlight ng ating demonstration. Ayan. Carbonated drinks. Nabubuksan ko po sa harapan nyo at okay. Aha. Narinig nyo yung singaw ha? Carbonated drink po ito. At ilalagay ko siya, banlaman ko lang ng konti. At ito ang gagamitin ko na dadaanan ng purified water. Lalagyan ng purified water. At ito naman po, ang gagamitin natin, isang baso uli, na lalagyan ko ng carbonated drinks. Ayan. Talaga pong carbonated drink na siya. Dahil nakikita nyo po yung bula. Okay? Yan. Takpan ko kaagad kasi masarap inumin ito mamaya. Okay. So, ang carbonated drinks na ito ay isa pong halimbawa na maihahalin tulad natin sa kulay ng maduming tubig na kanal. No? May masamang may amoy, may lasa, may chemical na kung ano-ano pang contamination. Higit sa lahat, yung kulay po niya malabo, parang kanal. Pero, pag dumaan po ito sa ultra pure water purifier, dito sa ating water purifier, makikita niyo po yung pagbabago. So, yan. Carbonated drinks ito. Buhos ko na lahat muna. Yan. Kasi by law of gravity again, mahina po ang labas ng tubig kapag magaan po yung weight. Pero kapag puno po ito ng tubig, mabigat, mas malakas po yung labas ng tubig.
Yan, nakita nyo na po yung pagbabago, no? Yan ang ginagawa na magic uli ng ating miracle substance na activated charcoal, activated carbon. Yan, lalo pong bumagal. Pero hindi po namin ina-advise na kapag meron po kayong water purifier na ganito, ay gagamitan po ninyo ng activated charcoal, ng carbonated drinks. Hindi po namin ina-advise yun. Ito po, for the sake of demonstration, para makita po ng ating mga mata, ano ang pagkakaiba ng purified at saka hindi purified na tubig. So, yan po. Yan ho ang lumabas. Kapag tinikman nyo po ito, kaya lang hindi nyo matitikman dahil hawak ko to eh. Hindi nyo matitikman sa pamamagitan ng panonood. Okay, so, bubuhos ko uli yung natira sa purifier na laman ng activated. Yan. Mapapansin nyo yung hindi pa ho duman sa purifier. Kaya wala hong magic ito. Talaga hong kung ano yung laman ng ibinuhos ko, yun na po yun. Isang baso pa din. So ito ho ang purified water. Nakita nyo naman po talagang clear. At ito naman ho yung carbonated drinks. Yan. Kung ating ilalapag ulit sa malinaw na lalagyan, makikita nyo po ang pagkakaiba ng purified at saka hindi purified. Again, titikman ko ho ito. Pero hindi ko ho gagawin kung ang kasala ko sa ating purifier ay kanal, no? Sapagkat ito ay carbonated drinks, alam ko pong carbonated drinks, titikman ko po ito at iinumin. Okay? So, pwede kong patikman sa inyo. Gusto nyo tikman? Okay, ako na lang. Okay. So, yun po ang kagandahan nito. Yan. Lasang, hulaan nyo kung anong lasa. Iiwan ko sa inyo. Okay, so yun yung simpleng demonstration na ginagawa namin ng actual sa mga pagpupulong na aming ginagampanan, sa mga livelihood training na aming ginagawa sa ating mga kasamahan, kakampi ng masang Pilipino. Kakampi, no? Kapisanan, ibig sabihin ng kakampi ay kapisanan mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. So, ito ho ang pinagmamalaki namin na pwede nyo hong gawing livelihood sa inyong lugar. Kahit po nasa bahay lang kayo, magkakaroon na po kayo ng malinis na tubig na ibibenta nyo sa pamamagitan ng ice or ice water. Makakapagnegosyo na po kayo. At ang makalibre lang po kayo ng pang-ulam nyo sa araw-araw at pambayad sa kuryente ng refrigerator, ng konsumo nyo sa kuryente, ay malaking tulong na po sa ating mga OFW. Lalo na kamag-anak nyo ay nasa abroad at nagsusumikap, makakatulong na po yun. So ito ho yung simpleng demonstration na aming ginagawa. So, bili na po kayo dahil ito ho ay livelihood. Tawag na po kayo. Okay? Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Totoo po yan mga kaibigan. Ang pagkakaroon ng kutis ay dapat natin gawing trabaho din dahil obligasyon natin sa ating sarili, dahil tayo po ay nalikha ayon sa kanilang wangis, dapat ingatan natin ang ating sarili. So isa po ang Elmost Whitening Soap na gamit para maingatan natin ang ating sarili at magkaroon tayo ng maliwanag na aura, no? Hindi lang sa ating ugali, no? Sa ating kaisipan, kundi pati sa ating panlabas na anyo. So makakatulong po itong Elmost Whitening Soap para po sa pagtanggal ng mga dead skin. Yung first layer ng balat natin, tinatanggal po niya yon sa pamamagitan ng paglilibag. Hindi po pinipuwersang tanggalin. So, peel off ang tawag doon. Hindi po niya pinipeel off, kundi natural na nililibag ang first layer at ang naiiwan sa ating katawan, yung second layer na kung tawag doon ay baby skin. Yan. Ako po ay ebidensya ng araw-araw exposed sa alikabok dahil ako po ay nagmumotor. Pero ito po, naiingatan ko pa rin po yung aking cuties. Hindi po ba? So, ang hawak ko ngayon ay isang Kojic variant. Ito po ay advisable na gamitin ng mga taong meron pong mga blemish, yung mga ispat-ispat sa mukha na itim-itim, para po malighten po sa pamamagitan ng paggamit nito dahil ililibagin po niya. So pag yung baby skin ang nasa labas, magiging light po ang kulay niyan. So kailangan lang po continuous na gagamitin nyo kasi every time na maiinitan ang katawan natin at maaarawan, yun pong mga blemish na yan, lalo pong nagda-dark, lalo pong tumitingkad yung yung kulay niya kapag naiinitan. Kaya sa pamamagitan po nitong Elmost Whitening Soap na Kojic ay makakatulong po para magkaroon ng liwanag ang ating aura, no? Ang ating mukha.
Yan, kutis artista, pero ang presyo pangmasa. Meron po akong tatlo dito para sa ating tatlong kaibigan na nandito sa studio ngayon. So Chris ha, para sa kanila ito, no? Tamang-tama 'yan para ma-exfoliate yung kanilang mga dead skin at lahat tayo ay maging pogi at maganda dito. Okay, so para po naman sa ating susunod na produkto, ito ho ay livelihood na direct selling company na galing po sa Europa. So alam natin ang Europa ay talagang quality products po ang kanilang mga ibinibigay pagdating sa pabango, home care at saka family care products. Kung mapapansin nyo, yung European countries, kapag meron silang bahaan, pati mong tubig po, malinaw yung tubig baha nila. Kaibang-kaiba talaga sa Pilipinas. Only in the Philippines, yung tubig baha ay talagang kanal po ang umaapaw. So anyway, so dinala na po sa atin yung mga sikreto nila, kung ano yung mga produktong pwede natin gamitin sa ating bahay para magkaroon ng tinatawag na malinis na kapamahayan at malusog na pamilya. So ang mga produkto po nito ay tested na 5 years sa ating Department of Health sa BFAD para doon sa quality product. So ito po. Again, pwede niyo pong i-search sa Facebook ng Stanhome World Philippines ang kabuuan ng mga produktong ito. Yan. Kaya po para ho sa inyong kaalaman at mas-serve nyo po yung mga kabuuan ng mga produkto, ano ho yung mga for sale ngayon, no? So buksan nyo lang po ito sa pamamagitan ng ating Facebook. So, ngayon, meron po akong ipakikita, yan, yung mga for sale ngayon na merong buy one, take one items. Close up mo rin ng konti dahil pagkatapos ito, ititiklop ko na siya. Dahil para lang po ito sa kaalaman ng ating mga sis at saka sim, no? Okay, yan, close up and then close. Okay, so meron po tayong announcement. Hello, good morning, Nicole. Yan, alam mo mahirap anak, mahirap anak mag-isa talaga ng biyahe, no? Pero first time mong nagbiyahe mag-isa ngayon. Yes. Tama. Okay, so yan, akin na anak. First time nagbiyahe mag-isa from Parañaque. Okay, so ngayon, ayan, bumati ka muna anak sa ating mga tagapanood. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako ulit. Ngayon, kung mapapansin nyo, wala si Ate Kate. Oo nga, Kasi magpapa-clearance daw siya sa school niya. So, ako muna po ang alalay ni Mami Mayet. Yan, okay. Anak, i-announce natin yung bago tungkol dun sa anniversary ng Stanhome kasi nasa Stanhome na tayo. So, basahin mo sa kanila yung ating coming anniversary celebration, second year anniversary celebration. So, from Stanhome, Okay. cheers for 2 years. There's so much cheer about our second birthday. Come and celebrate with us on April 28, 2013. Sunday starts at 1 p.m. at the Pergola Boom Grounds, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Okay. Oo. So, buy your tickets now. Ticket price is at 300 pesos. So, sa mga Ano ang matatanggap nila doon sa halagang 300? So, meron sila yung cup of love na makukuha nila sa mga sis nila Oo. or yung Stanhome Independent Supervisor. Alam mo, Free na yun. Para lang silang bumili ng kape, no? Yung cappuccino coffee ng Stanhome. Halagang 299 po ito. So, para lang silang bumili sa halagang 300. Meron po silang isang box ng ganito At meron pa silang libreng t-shirt na T-shirt. ibibigay na mismo dun sa event. Oo, dahil yun po ay uniform natin doon sa event. Since na anniversary ay kulay red yata ang ipamimigay, no? Oh. So hindi ho tayo talo. Pagdating po doon, marami pa pong surprises at saka mga guests na pwede hong mag-entertain sa atin. Surprises, may mga raffle yon sigurado. Wow. Oo. Yan. Sana nga no, magkaroon tayo ng malaking budget para diyan para maisama natin ang buong pamilya CCP Yes. Complex. Okay. So mga kaibigan, anyway, para makapaghanda tayo tungkol doon sa ating mga segment ng ating programa, meron po akong i-announce sa inyo na isang mga bagong produkto. Last week po, nung Monday, nagkaroon po ng media forum at naipakilala na po namin ang inventor dito. Actually, itong ICO Aeronitro Power Injector, ito po ay talagang inintroduce namin. Ito ho ang naging dahilan kung bakit kami nakapagtayo ng kooperatiba. Kami po ay isang association na Iglesia ni na Imam Imisa Rabay Jesus Tindikatao Inc. At bilang isang karapatan ng mga asosasyon, organization, ay pwede hong magtayo ng kooperatiba. So, ito ho ang naging dahilan at ang inventor nito, ang siyang nagtulak sa amin para ho itayo ang kooperatiba dahil maganda po itong pangkabuhayan lalo sa ating transport sector na mga kababayan na matagal na pong nakakalimutan
ng ating mga namumuno sa atin. So, isa ho silang malaking sektor ng mga mamamayan sa Pilipinas na ang pangkabuhayan ay umaasa po talaga sa transport, sa mga jeep na pampasada. Pero ito ho ay tulong na ginawa sa atin ng isang inventor na matagal po niyang pinag-isipan ito na gadget para po matanggal yung emission, yung maduming buga ng usok sa kapaligiran na siyang sumisira dun sa nagko-contribute ng mga pollution sa ating hangin. Kaya ang nakakalungkot po, sa tagal-tagal ng panahon, pati ho kami, nung kami ho ay isang kooperatiba, nahirapan po kaming i-introduce ito dahil nakasabayan po namin yung paglo-launch ng panahon ng nakaraang administrasyon, yung PGMA, na LPGMA, no? Nakasabayan po naming i-launch ito at ang pinakamagandang benepisyo na ibinibigay sa kanila ng lahat ng mga tumatangkilik ng LPG na yon ay extension po ng kanilang rehistro kapag kahit na lumang-luma na yung mga taxi. So in short, hindi namin kayang makipagsabayan nun at saka limited po yung aming resources. Kaya po ang nangyari at saka yung lugar po na aming kinalalagyan kung saan nandun kami sa Barangay 175 sa Matarik, binato po. Pinagtulong-tulungan naming mabuo maging concrete yung aming payak na templo na aming tipanan at ginawa po ng mga kapitbahay namin doon ay binato-bato ko kami, concrete na nga po yun at may bubong, binato-bato kami. So dahilan po doon, kaya naobliga kami sa kooperatiba na isarado na. Kasi mismo po yung model car na aming ipaparada sana doon ay kalaban pa po namin ang barangay. Imbis na kami ang tulungan dahil pangkabuhayan po ng karamihan ng ating mamamayan. Itong model car na to na aming ipaparada sa harap ng aming principal office ng aming kooperatiba ay kasama po to binasag yung windshield ng mga tao doon na kapitbahay namin. So anong choice? Hindi na namin pwedeng ipagkasapalaran ang konti naming resources sa mga taong hindi nakakaunawa doon sa aming gawain. Kaya alsabalutan po ako. In 2 months time na dapat magsiset up ako doon last year, 2012. Alsabalutan ako, anak, alam mo ba, ang hirap talaga ng dinanas ko doon sa lugar na yon, sa Sitio Matarik, Camarin. So kaya close namin, temporary close, no operation kami. So anyway, so maraming daan sabi nga. Kaya sa pagko-close namin ng aming principal office, lumabas ako at ito ang natagpuan ko, ang kakampi. Ang bagong kakampi na siyang magbibigay ng liwanag sa kaisipan ng mga taong nakakaunawa at tunay na naghahanap ng solusyon sa Clean Air Act. Kaya ito po mga kaibigan, yan, isang konting sulyap lang. Kasi po, bakit nawala sa limelight yung matanda? Ito po siya. Ito ho ang original na Aerogas na kanyang sticker. Nung ipinapatent po niya na may ganyan patent number ito. Yan, may patent number UM5966 taong 1985. So sa pamamagitan po ng patent na yan, namayagpag po siya dahil pinapakilala po niya. Pero nung lumitaw po, nung alam ng mga taong nakasama niya at nakakaalam doon sa ginagawa nung inventor, ay bigla pong naglitawan. Nung alam po nila na maglalaps na yung pinaka-patent, kasi may duration lang po kung hanggang saan na ibinibigay ng batas para ipakilala mo yung produkto mo, pero nung alam na nila maglalaps na yung patent nung matanda, ito naglitawan po sa internet. Ito ho yung copy ng mga taong ginamit ang pangalan ng inventor. Ito ho yung design. Ibang-iba po sa design ng original na ito, Aerogas. Ito ho ang original na Aerogas, pero itong Aerogas sa baba, ito ho yung copy na ginawa ng mga taong nakakaalam doon sa marketing, pero hindi ho nila nakuha ang talagang sikreto nung inventor doon sa ng catalyst. Kaya ginamit pa yung pangalan niya kasi ho yung inventor, wala hong alam tungkol doon sa internet. Imagine nyo, ito ho, nakapost sa internet, nagbebenta sila ng produkto, pero hindi ho alam ng inventor at hindi ho galing sa inventor yung product na yon. Kaya ho, ito ay katotohanan. Isa ho ito sa diwa ng katotohanan na nais nating ipaunawa sa tao na hindi po inventor na si Victorio Aico ang nagmamarket ng ganitong klase ng produkto. Yan. Pero hindi ho nila nakuha ang sikreto ng matanda. Magaling po talaga yung, ang gusto po niya ay makilala ito mismo sa atin sa Pilipinas. Hindi po niya ibibenta sa ibang bansa. Sa atin sa Pilipinas na tayo ay may sagot, may solusyon dun sa hinihingi ng World Bank na Clean Air Act. Kaya po ngayon talagang anak, alam mo ba sa mga sasakyan, sa mga kalsada kapag may nag-i-emission diyan sa mga pinapara yung mga sasakyan, di ba? Alam mo ginagawang hanap buhay. Ginagawang hanap buhay.
kasi ako nasaksihan ko yon, sinisira nila yung pag-apak doon sa silinyador para lumabas na sobrang usok. At may mga makinang bumabagsak, bumibigay dahil sa sobrang puwersado sa pag-apak nila doon sa gasolina. Hindi naman yun ang tamang proseso ng pag-i-emit, ng pagtitest ng emission. Totoo pala yan. Oo, ginagawang hanap buhay. Kaya nakakalungkot, di ba, no? Kasi mami, nung yung si Tito RJ ko kasi, meron siya yung parang comics collection, yung Pugad Baboy. Nabasa ko yan. Akala ko, biro lang. Yung pala totoo talaga. Yung talagang sinasadya nila yung parang pag-apak nga doon para masira yung para babagsak talaga. Pag bagsak yung ating mga driver sa kanilang sasakyan, ito na magpapakiusap pa na sila. Magkano? Yun doon ang bottom line nun. Pero anyway, sa TESDA po, lahat ng sa emission center, meron na pong skills na itinetest na kailangan pumasa sila sa TESDA quality. Yung mga nagtetest dyan sa emission. Meron pong talagang proper training dyan sa mga emission na employee na yan sa pag-i-emit, pagtetest ng emission. No? So dapat may TESDA certificate yung taong nag-i-emission. So, yan, hahanapin dapat yan. Anyway, so yan ho ay isa sa mga career guidance na pwede nating ipasok, no? Yan, isa sa mga skills na dapat na matutunan din ng ating mga kababayan. So, yun nga, hindi tayo nagpo-focus sa isang skills dahil talagang maraming kailangan na skills na dapat gamitin sa ating trabaho sa buong mundo. Okay? So, pansamantala, anak, anong gagawin natin ngayon? Nakalimutan mo na. Tayo po ay magpo-post para ho sa ating mga sponsor ng ating kakampi. Okay? Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na alam mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita,
tayo sa ating programa, Tindig by Etamar. Yes. Bakit nga ba tindig, no? Walang nagtatanong sa akin yan pero isang bahagi sa ating nakaraang programa ay naipaliwanag ko na po yung kahulugan ng tindig. Parang hindi ako marinig. Yan. Okay, so mga anak, balik na po tayo dun sa ating galawgaw. Parang hindi ko naririnig yung galawgaw. Love na love ko talaga yung galawgaw eh. Yan. Kasi ginaganahan ako pag yan ng music. Alam mo ba yun? Galawgaw. Oo, yan talaga ako. Harot, Galawgaw. tingnan, maliksi. Di mapigil Halika ang ro, gaslaw, halika ro. galawgaw. Ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galawgaw. Kung tawagin Okay, siya'y so balik ganyan. na po tayo sa ating regular na mga segment ng ating programa. Tungkol sa honor, tutukoy po tayo sa 4 na direksyon ng buhay, ng mundo na ating ginagalawan. Kung merong north, east, west, south, yan. Yan, pakikilala ko na kasi unang bahagi ng ating programa ay sa segment ay sa north na tumutukoy sa anak. North? Oh, tumutukoy sa Philippine history. Ayan, wala kang baon. Philippine history. Ito ho ay nakakalungkot na kasaysayan natin dahil ang alam natin ang Philippine history, sabi ni Yoyoy Villame ay Si Magellan na nakapag-discover sa Pilipinas. oo. Tama ba 'yon? Hindi, kasi di ba meron na mga naunang pangkat sa Pilipinas bago pa dumating ang Espanyol. Meron na tayong sarili nating kabiasnan bago pa dumating ang mga kanluran. Sabihin ko sa iyo, tama ka, mali ka. Tama ka, mali. Tama ka sa ganang talagang may unang taong nauna sa Pilipinas bago si Magellan. Pero sa Pilipinas, kasi Pilipinas na ang bansa natin. Pero kung ang pag-uusapan ay ang bansang Pilipinas, talagang nauna si Magellan. Pero kung ang pag-uusapan natin ay lunti ang pulo, maharlikang pulo, yan mauuna ang ating mga kababayan na Ita. Ayan. Kasi ang tawag sa kanila sa lugar na ito noon ay lunti ang pulo, maharlikang pulo. Kaya tama din siya. Sa isang banda, tama din si Magellan. Pero sa katunayan, ang katotohanan na ating pinag-uusapan, ang itong itong pulong ito, yung lupain ito, ay talagang Ita, ang lahing Ita, ang unang napadpad dito, ang magkapatid na si Homo at saka si Hona. Yan. Kaya Homo-Hona. Mayroon silang binago ng konti sa mga libro na kanilang isinulat. Homonhon. Yan. Nababasa yan ng ibang mga teacher. Pero ganun pa man, sa kabila ng katotohanan yan, ay atin pa rin iminumulat sa kaisipan ng ating mga kababayan na talagang kung babalikan natin yung history, kasi nagsimula lang naman ang lahat ng yan sa Kastila eh. Katulad ng ating, okay, so yung buong segment, buong sunod-sunod na kung sino-sino yung mga unang lahing pumunta sa ating bansa. Yan, ibibigay ko ang layout niyan kasi hindi ko lang talaga maupuan at ma-layout, no? Pahapyaw lagi, pahapyaw. Pero ganun pa man, sa pagtalakay natin ng ating buwanang paksa, na talagang dito nyo lang masusubayabayan dahil sabi ko nga, ako ang ano yung tugtog natin dyan? Ako ang nagtanim. Yan. Alam niyo ba yung kantang yon? Oo. Mabuhay Singers. Tama ba? Oo. Nakalimutan ni Chris ilagay yung ako ang nagtanim. Kasama yan. Yan, dali. Kantahin natin, anak. Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing. Subalit nang maluto ay iba ang kumain. Mapara din naman ang siyumang nakakain. Lubos na nasiyahan, walang pagod ni kapiting. Ito po ang nais kong ibigay sa inyo. Yan. Katulad nung ating Philippine history na sinimulan nila sa halos kalagitnaan ng istorya. Ito ho yung banal na aklat na aming binubuksan sa inyo. Hindi rin po ito Bible, ha? Ito ho ay banal na aklat na ating binubuksan. Siguro, kaya lang, kasi wala pang nagtatanong sa atin na maraming kapwa natin, mga kabaro natin sa ating trabaho, ano? Wala pa hong nagtatanong sa atin. Siguro dahil hindi pa nila napapansin sa sobrang kabisihan. Iba ho ang banal na aklat sa Bible. Pero ho ito, kung pag-uusapan natin ng ano, sino, saan, kailan, bakit, paano nalikha ang banal na aklat versus sino, saan, kailan, bakit, paano nalikha ang Bible, may bibigay po natin sa inyo ang kasagutan na yan. Hindi po ngayon kasi sa kakulangan ng ating oras. 15 minutes na lang bago na mag-alas 11. Anyway, ang banal na aklat nito, ito pong tinatawag nating 4-way version, anak. No? 4-way version. So ito ho yung mga katotohanan na ako ho ang nagtanim,
libre ko ho itong tinanggap, pero libre ko hong ipamamahagi sa inyo. At nais ko po lahat tayo ay makakain ng mga kaalaman na ito. Dahil ito ho ang magiging daan para magkaroon ho tayo ng liwanag ng kaisipan. So ano-ano yung pinadala sa 4 na sulok ng mundo na katuruan kung bakit tinawag itong 4-way version. So, yung sa North, Sa North ay Buddhism. Buddhism, Sa East ay Islam. At Sa sa West West ay Christianism. at sa South, Secret. Secret. Sa susunod na. Sa susunod. Assignment niyo po yon mga kaibigan. Kasi taba nga, 4 na haligi, 4 na direksyon ng hangin, 4 na sulok sa mundo nating ginagalawan. Kung bakit nagkaroon ng 4, yan ho ay katumbas ng North, East, West, South. News, balita na dapat ay binuksan sa ating kaalaman ng mga unang nagturo ang Kastila. Pero hindi po nila binigay yan. At ang binigay na simbolo ng batas ay isang piring na inilagay sa Lady Justice natin na yun po pala, quote and quote, ay katuruan na inilihim sa atin. Kaya yun ho ang bubuksan ko sa inyo. Pero mami, may clue na yun eh. Ito na. May clue na yan. Titignan mo yung yung question mark. Doon na halos yung letter. Doon na halos yung letter, di ba? Nagsisimula. Yun na yun eh. Okay, so ngayon, babya uli. Kung merong aklat, meron din hong table of content na nilalaman ito. Anak, table of content. So pag sinabing table of content, ito yung paksa na nakalagay doon sa loob ng aklat na yon. Pero kung ano ho yung paksang yan, yan ho yung bubuksan natin sa inyo. May simula, may katapusan, may pang-espiritual, mga katotohanang naganap nung siya ay nasa dilim, puro pang-espiritual yan. At nung sila ay gumanap na sa material at nagkatawang tao na sinasabi natin Kristo at Krishna, sino sila? Yan, sa material. Pero sa gitna, sino yung mga gumanap na siyang magsisilbing tulay, tulay na mag-uugnay sa espiritual at gumanap sa material. So ayan ho, kompletong nilalaman ng banal na aklat. Kanina narinig niyo po sa aking panalangin yung Imam Imiza at Rabbi Jesus. Si Imam ay isang tagapagturo, pero ang kanyang kasarian ay babae. Si Rabbi ay isang tagapagturo, ang kanyang kasarian ay lalaki. Kaya sila po ang sumisimbolo sa positive at negative polarity ng ating daigdig. Kung bakit ko ho dinala ito ngayon, ito ho yung mga, ang daming topic yan anak, ito ho yung katotohanan na kumbaga yan, ito yung liwanag, nandiyan yung ilaw, sa ilalim ay dilim. So, bawat 12 oras ng liwanag, 12 oras ng dilim, 12 oras ng liwanag, 12 oras ng dilim. Yan ho yung katotohanan na simula't katapusan ng ating 24 oras. Equal po yan. Equal sila na may hawak ng positive at negative polarity. So ang mga katotohanan yan, dito nyo lang po sa Tindig by Etamar natutuklasan. So kasabay niyan, kung ang babae ang sumisimbolo sa dilim, kaliwa, at ang lalaki ang sumisimbolo sa kanan, liwanag, yan ho ay parehong nasa sa ating kalikasan, nasa sa atin bilang tao. Kaya yan ang dapat natin tuklasin. Ang gumanap ng panahon ng Kwaresma na aming ginampanan, kasi pinahula ko rin ito anak sa tao kung ano yung kapaskuhan natin. So yung panahon ng Kwaresma, yan ho yung panahon ng pagpapalakas ng iyong sarili bilang ikaw ay templo ng dakilang espiritu. Kaya sa pamamagitan po ng pagganap ng Kwaresma, yun ho ang tunay na kahulugan na ginampanan ni Kristo at saka ni Krishna. Sila ho, papalakasin mo ang iyong sarili, ako, ikaw, lahat tayo dapat sa panahon ng Kwaresma, sasabayan natin yung bigay ng kalikasan. Mahirap ho kumontra sa agos ng tubig. Lalangoy ka pa kontra sa agos, ang hirap. Lilipad ka kontra sa hangin, mahirap. Mas masarap nga lumipad daw na sumasabay ka sa hangin. So yun yung kahulugan ng feng shui. Mamaya may tanong ka sa feng shui? Opo, meron. Ayan, sige. So, ibig sabihin po, ito ho ay pareho dapat nating matuklasan kung sino sila sa ating buhay. Ito ang sumisimbolo sa dilim, mamaya na yung pungsoy, ito ho sa liwanag. Yan, sila ho ang magkaagapay sa ating buhay. Kung tutuusin, ang talang ipinakita nung isinilang ang sanggol, yun ho ang finished product dapat na gagawin ng sanggol. Yun ang mission niya dito sa pagsigaw niya ng uha. Pero kung paano mabubuo ang isang tala, yun ho ay proseso na dapat nating mapag-aralan. Dahil nandun ho ang sikreto ng simula hanggang katapusan ng kanyang ginampanan. Yan yung alpha hanggang omega. Kaya po, ito ho yung simula, katulad ng Philippine history, bubuksan pa ho natin beyond dun sa nakasulat. Ano ho ang simula? Katulad ho nitong figurang ito, bago ho ang lahat, bago nagsimula ang lahat, talagang solid na maitim yan, dilim. Solid na madilim. Ito anak, pagpagatin. Solid na madilim ang kalawakan. Kalawakan, matigas na hangin, madilim. Kung i-close up mo ito anak, close up mo muna. So parang ganyan, madilim ang lahat sa pasimula. Pero paano niya nagawang nagkaroon ng tinatawag na
awang sa gitna. Katulad ng isang uod, paano siya nagkaroon ng bahay sa gitna ng kahoy? Yan, may proseso din po yan. Hindi ho pwedeng magkaroon ng magic sa isang pitik, nagkaroon na kaagad ng bahay yung uod, nagkaroon na kaagad may nagawa na kaagad yung uod. Parang ganun din po yung uod. So kung paano ho nagsimula yan, ito ho ay mga katotohanan na aming binubuksan tanging sa panahon lang ng Kwaresma. Next stage is ito. Pinagsanib niya na yung init at lamig, binuo niya ang init at lamig. Tapos nabuo niya na yung init at lamig, gumawa siya ng pundasyon sa 4 na sulok ng mundo na tinatawag natin Big Bang Theory. Kasi dyan po malingaw-ngaw yung 4 na pundasyon ng salita. Ayan ho. Yan ha. Ito ang mga sikreto. At nung sa kanyang paggalaw-galaw, siya ho mismo gumalaw. Kung ano ho patunay, bakit siya mismo ang gumagalaw, hindi ho niya iniutos, hindi ho niya dinidedicate. Kasi ho, lahat ng tao na nalikha ayon sa kanilang wangis, kapag gumagalaw po, ay pinagpapawisan. At ang pawis na yan, mula noon hanggang ngayon, nasa kalikasan. Yan yung hamog. Yan. Sa kanyang pagpawis, may lumabas na pawis sa kanyang sarili, at yun ho, doon nagsimula, nakita siya na mismo, buhay na siya. Ako ay ako na nga ito. Yan, buhay siya. Pero kasabay nun, ng kanyang pagpawis, nagkaroon na siya ng kaulayaw na nilikha niya, nagsimula sa kanyang sarili. Yan, kaya nabuo ang figura ng tala at nabuo ang, bituin, 5 sides. At saka ho, nagkaroon ng power ang figurang tala dahil nung nagkaroon na ng material creation, ayan ha, ito, nagkaroon ng material creation, nagsimula na yung tinatawag na nabuo ang figura ng tala. So yan ho, pati mga anak, maglalaro tayo ng Lego dito ha, kung bakit naging ganito ito. Lahat ho ito ay mga hihimay-himayin nating impormasyon kung paano naging structure ang laruang ito, kung paano naging tinatawag na templo na may 4 na direksyon, 4 na muhon, diba? Okay, so yan ho ay pagpapakilala pa lang anak sa mga susunod na paksa na ating pag-uusapan dahil yan ho ang ginagamit ko hong pagpapaliwanag sa lecture bilang parang mas mabilis maunawaan ng ating mga katindig, no? At dito rin sa ating kakampi, bubuksan na po natin yan. Kaya lang napakaliit ng ating oras, 5 minuto na lang. Anong tanong mo anak tungkol dun sa ating feng shui? Yun nga, Mami. Kasi diba, nababanggit mo na yung mga sinasabi mong pagko-compute ng pangalan ng mga bata, diba? Ano ba yung kahalagahan nun? Bakit kailangan i-compute yung pangalan ng isang bata? Okay. So, bago ang direktang sagot doon, kasi ang bata, kapag nagkaroon ng buhay, sumigaw ng uha, nagkakaroon siya ng isang kandila ng buhay, liwanag yun. Nagliliwanag na yun. So, kapag binigyan ng pangalan ng isang bata, yun na yung tatatak sa kandila, yun na yung script ng buhay niya. So, ibig sabihin, kapag may script doon, at hindi mo na itama ang script, ikaw yung script writer, magulang ang script writer eh. Pag hindi mo nabigyan ng tamang script, ang papel ng batang iyon, pwede siyang maging kontrabida. Pwede siyang maging bida. Pwede siyang, habang sinushooting niya yung pelikula, naputulan siya ng paa. So, dahil nandun sa script. So, ibig sabihin nun, nasa magulang. Dapat tayong mga magulang, alam na natin kung paano ang daan para ang script ng buhay ng anak na iluluwal nyo, na aalagaan nyo, ay hindi magiging kontra sa frequency ng Anghel de la Guardia nyo at saka ng Anghel de la Guardia na sumanib na buhay dun sa binuo nyong buhay na yan. So, ibig sabihin, magkakatulungan ngayon. Kaya kung paano, sino ang nakakaalam ng pagkukompute ng tamang feng shui na bata, pagkukompute ng pangalan, ng pagpupungsoy ng pangalan ng bata, tanging sa tindig nyo lang po yun matatagpuan. At yun po ay pinamimigay namin ng libre. Lamang ay unawain nyo anong kahalagahan kapag nga computed ang pangalan ng bata. Kagaya mo, hindi ho kami na problema sa immunization sa batang ito. Hindi ho siya sakitin, hindi ho siya pasaway, hindi ho siya mahina ang Alam niyo ba karamihan sa mga hindi pa nagsasalita? Pagbango sa umaga, hindi pa nakakapagsalita. Gusto nang tumulong sa nanay sa paglilubog ng tulugan. Oo. Ikaw na lang, nasa Manila Science ka. Nag-aaral. Alam mo bang hindi nahirapan ng mama mo sa pag-guide sa'yo? Napaka-independent mo. Gusto mo, pag may nakita kang narinig kang bago, gusto mo ikaw ang gagawa. Magtatanong ka lang. Yun ang sistema mo. Yun ang sistema talaga ng mga computed babies. No? Kaya nga, andun pa rin ang kahalagahan. Hindi basta computed ay okay na.
magiging maayos na bata na yan. Hindi po. Doon pa lang magsisimula ang subaybay ng magulang. Kasi kapag computed yan, oo, matalino siya. Pero baka mahila sa isang side lang ang pagiging matalino niya. Magiging one-sided ulit ang katalinuhan. Kailangan i-apply uli ng magulang habang ikaw ay lumalaki na computed baby. Andun ang subaybay ng magulang. Magulang, dahil kasama ka 24/7 ng oras mo, kasama mo ang magulang mo. Kami na mga kakasamahan mo ay magsusubaybay lang kayo sa panahon ng pag may sakit. Kanino ka tumatawag pag may sakit ka? Kay Daddy. Daddy, yun po yung aming manggagamot sa aming samahan. Cellphone lang na ibibigay ang tamang medication ng batang computed baby. Tapos pag once a month ay dumating kami sa aming meeting place kung saan yung aming tipanan, dun ho, konting hipo lang, no? Kasi ho, hindi ho kami kumukontra sa pinag-aralan ng siyensya. Pero ang sa amin lang, ang bata kapag isinilang, kompleto po yan, malusog yan, at wala pa hong virus sa katawan yan. Kaya lang ho kailangan magkaroon ng chemical na ilalagay mong immunization sa katawan dahil kung may virus na, para magtagpo yung virus at saka yung chemical, gamot Pag nagtagpo sila, pareho silang matunaw, malulusaw, pwede mong idumi. Kung wala hong sakit ang bata at lalagyan nyo ng chemical, so, ano mangyayari sa chemical? Magtatambay sa katawan ng bata. Kapag nasaktan yung katawan ng bata na pilay, doon tatakbo ngayon yung tambay. Kasi ang mga tambay, pag may aksidente sa kalsada, unang makikita mo sa paligid yung tambay. Yun yung unang umuusyoso. Yan. Kaya pag nandun ang tambay, ngayon, doon magsisimula yung sakit. Kasi hindi siya, alien siya sa loob ng sistema ng katawan natin. Kaya nandun siya ngayon para magbigay ng sakit. Doon ngayon nagkakaroon ng problema. Kaya yon sa computed babies, yan, naitama, pag may pilay kayo, naitatama kayo para hindi lumala. Yung komplikasyon ang nakakadagdag sa problema. Yung komplikasyon ng pagkakaroon ng pilay, pinalamigan na ang baga, tapos ayan na yun, ubusipon na. Okay, so ano gagawin? So sa atin, lagi nating inuugat yung pinagsimulan. Doon na tayo, kasi sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Oo, sige. Mas magaling yung nag-iingat lang. Anak, talagang napakabilis ng ating oras, hindi ba? Para ako, talagang umiiral yung pagiging galaw-gaw ko dito Talagang yung 1 hour, tapos yung 4 na segment natin. May question lang konti sa sinasabi mong Sandali lang. Ano daw ang pagkakaiba ng dumaan ka sa pamamagitan ng traditional na, yung 4-year course at saka sa ladderized program? Okay, again. Ihalin tulad natin sa pag-akyat mo sa 4th floor nang gagamit ka ng elevator at saka ng hagdanan. Sa hagdanan, hahakbang ka ng kaliwa, kanan, step, di ba? So, ibig sabihin, na-exercise yung legs mo, yung skills mo, nagkakaroon ka ng kasanayan. Kasi dito, sa unang hakbang, kapag sa test the ladderized program ka dumaan, sa pamamagitan ng 4-year course na yun, yung 4-year course, pero dadaan ka sa test the ladderized program, may-enhance mismo ang skills mo. Pag nag-aral ka at may test the Tibet program ka na take up. So, after nung SEM na yon na take up mo yung ganung Tibet, halimbawa, caregiving sa first year ng nursing. So, pwede ka na mag-passes kagad ng skills mo sa TESDA at kumuha ka ng NC certificate. So, mag-aral ka, magtrabaho ka na kaagad noon gamit ang NC certificate mo. So, yun ang ibig sabihin na yung after ng level na yan, may platform na pwede ka magtrabaho at kikita ka na. Yung kita mong yun na pinaghirapan mo, makikita mo, matamis mo kapag ginamit mo siya sa iyong pag-aaral lalo. At pinaghirapan mo talagang nandun yung pag-iingatan mo. Kaya ngayon, pagkatapos nun na nakapagtrabaho ka na ng isang level na yon, aral ka uli. May naipon ka aral ka uli. So pagka-aral mo ganun, ibang skills na naman ang makukuha mo sa second SEM, sa second year, another na naman na trabaho yon. So yung skills na pinag-aralan mo sa ibang bansa, sa pagtatrabaho mo na gamit yung first skills, second skills, lahat po yun ay may credit sa pagiging nursing student mo pag nag-a-apply ka na sa managerial position. Ayun, ito nga mami, itong hawak mong Sa elevator. Sa Hindi. elevator naman, Yung course na to ay computer science, di ba? sige. Yung IT-related courses. Iba na talaga nagagawa ng technology, di ba? Nakakita ko sa internet, sa website ng DOLE, sinabi nila na isa sa 10 highest paying jobs dito sa Pilipinas, rank number 5 ang computer programming. Kaya pwede silang kumita up to 43,000 a month. Lalo pa pag naging degree holder na sila. Of course, ganun talaga. Tsaka, konting tip na lang sa mga naghahanap ng trabaho Yes. ngayon or yung mga incoming 4th year students or Yes. graduating high school students. Ang tip
lang, kapag pipili ka ng course, huwag kang pipili ng trending or dahil lang yun yung kinuha ng kapitbahay mo, yun yung kinuha ng buong tama, pamilya mo, yun oo. na yung kukunin mo. You should not go dun sa trending, you should go dun sa in demand. Kasi minsan hindi nga sikat yung course pero hindi mo alam yun yung pinakamalaking Pangangailangan. job, 'di ba? Yun yung talagang malaki yung pangangailangan nga. Tapos malaki rin yung sahod. Yes, oo. Yun So, lang yung worth isa pa rin doon sharing. yung pagbabasihan, yung ating feng shui din sa pangalan. Kasi makikita doon, saang field ka mag-excel pagdating ng araw, di ba? Tama. So, yun. Kaya mga tips yun. Imagine yung mga anak, bibigyan namin kayo ng mga tulong para sa inyong kinabukasan, pangkabuhayan nyo sa kinabukasan. Libre po ito. Makipag-ugnayan lang kayo. Dahil ang lahat po ng ito ay libre naming tinanggap at libre naming pamamahagi. Pero kapag inilagay na namin sa imprenta, may bayad na yun. Di ba? Okay, magpaalam ka na, anak. So, maraming salamat po sa pakikibahagi sa amin ngayon sa loob na isang oras ng makabuluhan talakayan dito sa Tindig by Etema Robles. Okay, so ako po ang inyong likod, Mayet Robles, ang babaeng galawgaw, ang maming lagalag, dahil makikita niyo po ako kahit saan. So nagpapasalamat po kami kay Madam Fe Nicodemus, ang chairperson ng Kakampi, at siya po ang nagbigay ng daan para po kami makapasok dito sa inyong tahanan, ano? So maraming salamat po Madam Fe at si Tata Lino, ayan, Tata Lino Nicodemus. Okay, so sa ating po mga sponsor, ang ating livelihood products, ang Ultra Pure Water Purifier, subukan nyo na po kasi po ang gagawin namin dito, hindi ho namin kayo pupwersahin kung talaga walang puhunan. Magtutulungan po tayo, kaya tawag lang kayo. And then yung ating Elmost Whitening Soap, no? So lalo na ngayon tag-init, mas masarap pong gamitin yung guava at saka yung tawa soap, no? Para magkaroon na ng kulay at kutis artista. And then yung Stand Home, wag po kayong matatakot gumamit ng mga produkto galing sa ibang bansa dahil talagang tested na po yan ng ating BFAD. Okay? And bakisama po kayo ulit sa second year anniversary ng Stand Home. Okay, so magandang umaga. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Ang lahat gina